Magandang umaga, ako po si Benison Estareja. Meron tayong update regarding sa ating panahon as of November 29, araw ng linggo. Meron po tayong iba't ibang weather systems sa loob at maging sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una na dyan ay ang northeast monsoon pa rin o yung amihan na siya nagdadala ng malamig na panahon dito sa parte ng Northern Luzon and western part of Central Luzon. Pangalawa, yung mainit na easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean. Ito po yung nagdadala ng minsang maalinsangan na panahon at meron din mga thunderstorms lalo na sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Pangatlo ay yung boundary line between the northeast monsoon and the easterlies. Ito yung tinatawag natin na tail end ng frontal system o yung shear line. Itong tail end ng frontal system ang siyang nagdadala naman ng mga pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Central and even Southern Luzon. Samantala, meron tayong low pressure area na patuloy nating minomonitor sa labas ng ating bansa. Ito ay huling namataan kaninang 4 AM sa layong 1,500 kilometers silangan ng Mindanao. Nakikita natin na itong low pressure area ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa susunod na 24 oras or within this day, maring mamayang hapon or gabi. Ito namang low pressure area, mababa po ang tsansa na maging isang bagyo sa ngayon. Pero itong low pressure area for sure po ay nakikita natin magdadala ng pag-ulan sa susunod na 2 hanggang 3 araw habang lumalapit dito sa parte ng Visayas and even Southern Luzon. For the next 24 hours, asahan pa rin po ang maulap na kalangitan sa silangang bahagi ng Luzon, particularly sa Cagayan Valley Region, gayon din sa Cordillera Administrative Region, mga probinsya ng Aurora and Quezon, at maging sa Bicol Region. Dahil po yan sa pinagsamang epekto ng tail end ng cold front at ng easterlies. Meron ding mga kalat-kalat na mga pag-ulan, light to moderate with at times heavy rains kapag meron tayong mga thunderstorm. Kaya't pinag-iingat yung ating mga kababayan sa mga pagbaha or landslides. Sa ating mga kababayan naman dito sa ilan pang bahagi ng Northern Luzon, particularly sa Ilocos Region, sa natitirang bahagi ng Central Luzon, gayon din sa Metro Manila, and rest of Calabarzon, asahan din po medyo maulap ang kalangitan natin ngayon dahil pa rin sa umiiral na amihan or northeast monsoon. May bahagyang kalamigan ng panahon lalo na po sa madaling araw at kung meron mang mga pag-ulan, ito po ay naglalaro lamang from light to moderate rains. Panghuli sa ating mga kababayan sa Mimaropa, meron tayong epekto po ng easterlies, kaya't asahan ang partly cloudy to cloudy skies at meron lamang pong tsansa ng mga isolated thunderstorms, lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. Sa ating mga kababayan sa Visayas and Mindanao, patuloy pa rin po ang epekto ng easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean. Pinakamaiinit ang temperatura dito sa Zamboanga City, up to 34 degrees Celsius, at maging dito rin po sa may Davao City hanggang 33 degrees. Mataas yung tsansa ng mga localized thunderstorms or mga pagkidlat pagkulog dito sa may Eastern Visayas, Caraga, and Davao Region. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi ay posible na ring ulanin itong central portion of Mindanao at ang western and central portions of Visayas. Sa ngayon po ay nakataas ang gale warning dahil po sa surge ng amihan. Maraming lugar ang apektado po sa Luzon and even Visayas. Meron tayong matataas na mga alon dito sa Pangasinan, paakyat ng La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, gayon din sa Batanes, buong Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, baybayin ng Isabela, Aurora, gayon din sa eastern coast of Quezon, kabilang ng Polillo Islands. Meron din tayong gale warning sa Camarines Norte, northern coast of Camarines Sur, coast po ng Catanduanes, gayon din sa eastern coast of Albay, eastern coast of Sorsogon, at sa northern and eastern coast ng Northern Samar. Asahan po hanggang 4.5 meters yung taas ng mga alon doon or hanggang 1.5 palapag ng gusali. Kaya delikado po ito lalo na sa mga small sea vessels. Pagbabawalan po kayo na pumalaot dyan. Habang pinag-iingat pa rin natin yung mga malalaking sasakyang pandagat. Para naman sa ating 3-day weather outlook or hanggang December 2, asahan po natin dito sa Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies pa rin tayo from Monday hanggang Wednesday.
Meron pong tsansa ng mga mahihinang pag-ulan sa Lunes at sa Martes, lalo na sa umaga pa lamang. At pagsapit po ng Wednesday, possible na magkaroon na tayo ng mga thunderstorms, lalo na sa hapon. Sa ating mga kababayan sa Baguio City, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon hanggang sa araw ng Miyerkules. Meron tayong mga light rains dahil sa amihan sa Monday and sa Tuesday. So sasabayan pa yan ng mababang temperatura hanggang 15 degrees Celsius. And over Wednesday, possible po yung mga pagkidlat, pagkulog. Pinag-iingat natin yung ating mga kababayan doon sa posibleng pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan sa Legazpi City, and I'm also speaking on behalf of the whole of Bicol region, asahan po natin from Monday hanggang Wednesday, magiging maulan ang panahon natin. And when we're talking of rains, ito po ay moderate to at times heavy na mga pag-ulan. We're looking into scenarios na magkakaroon po tayo ng low pressure area malapit dito sa may Bicol region at sasamahan pa ito ng tail end ng cold front. So ito po ay magdadala ng malalakas na mga pag-ulan na posible magdulot ng mga pagbaha sa mga low-lying areas, pag-apaw ng ilog, possible din po yung lahar sa may areas po ng Mount Mayon, at possible din yung pagguho ng lupa or landslides sa mga bulubundukin na lugar. Dito naman po sa ating mga kababayan sa Metro Cebu, by tomorrow, asahan pa rin po partly cloudy to cloudy skies, may chance lamang ng mga localized thunderstorms. Pagsapit naman ng Tuesday and Wednesday, meron na yung pinagsamang epekto po ng low pressure area and tail end ng cold front. So asahan na rin natin dito sa Metro Cebu sa unang araw po ng Disyembre, meron tayong mga light to moderate with at times heavy rains. Possible din po itong mag-cause ng mga pagbaha or landslides. Panghuli sa atong mga kaigsuonan din sa Metro Davao, asahan pa rin simula Monday hanggang Wednesday, meron pa rin tayong partly cloudy skies, may times na nagiging cloudy, at mataas po yung tsansa ng mga pulupulong pag-ulan or localized thunderstorms lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Ang temperature naman natin maring umakyat pa rin sa 34 degrees Celsius. At bago tayo matapos, knowing po na papalapit ng buwan ng Disyembre, alamin natin ang behavior ng mga bagyo tuwing buwan ng December. Base po ito sa climate data section ng Pag-asa, ito pong nakikita natin na maninipis na mga linya, ito yung mga tracks ng mga bagyo nating nagdaan from 1948 hanggang 2016. At ito namang makakapal na linya ay associated dun sa average tracks or yung mga pinagsama-samang track natin based dun sa mga nagdaang tracks na yun. At itong mga kulay na ito, kapag sinabi nating orange, madalas yung area or yung square na yon is dinadaanan ng bagyo. At mas mababa or mas mapusyaw yung kulay ay mas kukonti yung bagyo na dumadaan dun sa area na yon. At base po dito sa ating forecast at base na rin po sa climatology, climate monitoring and prediction section ng Pag-asa, meron po tayong 1 hanggang 2 bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng December. Kapansin-pansin din po at based na rin dito sa ating average tracks, mataas yung tsansa ng landfall sa ating bansa. Kapag pumapasok po yung bagyo or nabubuo yung bagyo dito sa may parting Philippine Sea, mataas yung tsansa na tumatama ito sa kalupaan either ng Southern Luzon at ng Visayas or maging dito rin po sa may Northeastern Mindanao. And evident din po yun sa mga nagdaan na nating bagyo na dito talaga ang dinadaan o yung tinatahak niya ng direksyon. Pagdating naman po sa intensity, meron tayong mga bagyo na may hina or tropical depression, pero meron din tayong mga tropical storm, severe tropical storm at mga typhoon tuwing buwan ng Disyembre. And take note po, no, itong sinasabi nating intensity ay in terms of hangin lang. Meron tayong mga may hinang bagyo na nagdadala ng malakas na mga pag-ulan, lalo na po kapag merong interaction with the tail end of a cold front or with the amihan. At meron din tayong mga low pressure area even na kahit ito ay dumadaan lamang sa ating bansa, nagdadala pa rin po ito ng higit sa dami na mga pag-ulan. Kaya pakibantayan po natin ang mga ilalabas na updates ng Pag-asa kapag meron tayong pumasok na hindi lang bagyo kundi weather disturbances or low pressure area sa ating bansa. Si Haring Araw po ay muling sisikat 6:04 ng umaga at lulubog naman ito mamayang 5:25 ng hapon.
Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Patuloy po na makiantabay sa ating updates with our Facebook and Twitter pages, especially po dun sa ating mga weather systems na nabanggit kanina and with the low pressure area. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Happy Sunday po!